Good day, sir. Ang i-discuss ko po ngayon is about yung sa insertion sort na activity. Yan. Ang pinakauna ko pong ginawa is nag-declare po ako ng ah, array na predefined po siya ni programmer na merong data na 14, 33, 27, 35, 19, 42, at saka 44. Sunod ko pong ginawa is gumawa ako ng method na kung saan yung method na yun, ang function niya is para isort yung index na, ay, isort yung unsorted index. Tapos, nilagyan ko po siya ng ah, nito na kung saan kailangan nagre-require siya na maglagay ng index na kung saan yung index na yun is yun yung isusort ng method ni sorter. Sunod kong ginawa is kinall ko po si sorter and in-indicate ko rin kung ano yung array na isusort niya, which is itong array na to, yung dinefine natin kanina. Sunod kong ginawa is nag-declare ako ng int j, int t, at saka ng int temp. Si int j po, ang purpose niya is siya yung magiging scanner nung array from left to right. Parang siya yung magiging taga-compare kung mas mataas ba or mas mababa ba yung key kaysa dun sa previous na index sa array. Ano pala ako, sir? Yung temp naman is yung temp naman is yung temp is yun yung magiging temporary holder ni list J para po dun sa ito yun ni list J para po dun sa switching na magaganap kapag na-satisfy niya yung while na nandito. Sunod ko pong ginawa is gumawa ako ng for loop itong block po na to. Gumawa ako ng for loop para ah, i-sort po yung buong index from left to right. Yung for loop siya yung mag-hold ng primary key. Ay siya yung mag-identify ng primary key natin na ipang-switch natin from yung dun sa left to right. Yan. Tapos sunod is yung value ni key is kung yung magiging value ni key is yung kung ano yung magiging value ni list I. Si list I yun yung kaninang dineclare na yun yung kaninang kinuha nating index na isosort natin. So kaya int I is equals to 1 kasi si 0 is considered na siya as sorted part ng index ay ng array. I mean, considered na siya na sorted part ng array. So magsa-start tayo sa 1 kasi ang i-compare natin is from yung 1 to yung pinakadulo ng array natin. So kinuha ko yung value na nasa list I, which is yung 1. Tapos yun yung ginawa kong yung key para din sa comparing na magaganap sa while loop. Tapos yung j naman, yung value ni j is kinuha ko yung kung ano yung value ni I, which is yung 1. And minus ko siya sa 1 kasi yung previous number yung i-compare natin. Kasi i-compare natin yung unsorted key doon sa sorted part ng array para malaman natin kung saan natin siya i-insert doon sa sorted part ng array. Yung while loop naman is dito na magaganap yung switching ng primary key at saka ng previous ay ng sorted part ng array. So ginawa kong yung condition niya is kailangan si j is equal or is greater than or equal to 0. Tapos and key is greater than list. Kapag na-satisfy niya tong tong ah tawag nito, itong condition na to, magaganap yung switching dito, which is si temp doon niya ilalagay yung value ni list j kasi yun yung previous na ilalagay niya yung previous yung kinompare na value tapos sa temp na variable tapos yung value yung bagong value ni list j is mapapalitan nung kung ano yung nasa unahan niya kasi yun yung pinapalit natin, which is yung key. Tapos yung bagong value na nasa harap niya yun yung temp na natin ngayon. Tapos magdi-decrement siya. I-decrement niya yung yung j i-decrement niya. Mahihinto lang yung while loop natin kapag wala na siyang kapag umabot kapag hindi na niya na-satisfy itong j is greater than or equal to 0 kasi
Kasi yun nga, wala na siyang i-compare. Mas malaki na yung ay wala na siyang i-compare dun sa ano sa ano, nasa dulo na siya ng array niya. Tapos rinse and repeat hanggang sa yung I is maabot na niya yung I, which is yung key natin, is maabot na niya yung pinakadulo, which is yung pinaka last na element dun sa unsorted part, and masort siya. Tapos i-return natin yung list para mapalitan yung para mabigay natin sa main method yung ah, sorted na na array na dito na process. Tapos itong for loop na to is ito yung magpe-print ng nung sorted array na sinort natin dito. Yun lang yun, sir, and thank you.